next po tayo. Ito, pag-usapan natin. Pag-usapan natin itong Pastor Kibuloy, number 1 na. Number 1 na siya. Ito, number 1 sa survey na sa tanong na kung survey question, kung ngayon ang election, sinong iboboto mo? Poll conducted on December 17 to 22. 17 to 20 with 66 senatorial candidates to choose from. ArcLight with its 1.9 million followers. Sa Facebook to, mayroon silang 1.9 followers. Generated more than 364 votes from accumulated survey forms and recorded 2.3 million in total engagement. Yan. Kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Number 1, Bongo. Number 2, De La Rosa. Number 3, Pastor Kibuloy. Sa katunayan, meron pa tong isa na tanong. Yung isang tanong, asan na yun? Wait, saglit lang ha. Yung isang tanong, kung laban sa korupsyon, sino ang iboboto mo? Eto, tingnan naman natin. Isang tanong. On zero corruption, sino ang sa tingin mo makakapagsulong ng zero corruption sa Pilipinas? Number 1, ewan kung makikita nyo. Ay, hindi makita. Yan. Ilalagay ko na lang yung link mamaya, Number 1, si Pastor Kibuloy. Kung ang pag-uusapan, corruption, number 1 si Pastor Kibuloy. Yan, according sa survey nitong ArcLight ba to? Ayan. Thank you, Alam mo, ngayon, kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Pangatlo, si Pastor Kibuloy. Number 1, si Senator Bongo, tapos si Bato. Alam mo, bagamat ito ay sinasabi, this is not an official survey, no? Ito ay sa Facebook ng page nitong ArcLights na to. Ako naniniwala totoo ito. Sino pa ba ang makakapag-solve ng korupsyon? Sino ba mapapagkatiwalaan nyo? 'Di ba? Totoo naman Bongo, De La Rosa, Pastor Kibuloy, Willie Ong, Marcoleta, Mata, Jimmy Bondoc, Big Rodriguez. Yung mga yan, okay lahat yan kanino ipapagkatiwalaan na walang korupsyon? Kay Lacson? Kay Tito Soto? Kay Recto? Kay Honasan? 'Di ba? Kay Aimee? Kaya kung korupsyon ang pag-uusapan, number 1 talaga si Pastor Kibuloy. Pero sa tanong naman ngayon, kung ngayon ang eleksyon, sino iboboto mo? Number 3 siya. And naniniwala ako dito Kasi alam mo, ang survey minsan, talagang ang malakas nasa social media na. Andyan na po talaga ang taong bayan. But anyway, again, hikayatin ko lang po kayo, no? Na kailangan po natin ng numero sa Senado. Let's go straight. PDP. Bongo, okay sa akin. Senator Bato, Pastor Kibuloy, okay. Marcoleta, okay. Willie Ong, okay. Mata, okay. Jimmy Bondoc, okay. Attorney Vic, okay. Yung mga yan, okay sa akin yan. Ben Tulfo, okay pa nga no? Bata, yung numero. I hope na uunawaan nyo po. You know guys, this is our last dance. Sana wag tayo magkamali gaya nung pagkakamali nung iba sa inyo. Kasi kami hindi naman sumuporta kay BBM. Again, hindi ko po kayo sinisisi. Pero sana po wag na po tayo magkamali.
Dahil masakit po dahil sa ating pagkakamali, sa inyong pagkakamali, sa ibang pagkakamali ng ating kababayan, ang laki ng problema ng bansang Pilipinas. Nauubos na po ang pera natin, yung gold reserve natin, nauubos na, ang taas ng dolyar, ang taas na ng gasolina. Talagang grabe na po ang nakawan sa bansang ito. Dahil lang sa pagkakamaling na boto. And kung ipapagpatuloy natin ito, kung hahayaan yung manalo ang numero, yung mga kaalyado ni Martin at ni Marcos mananalo sa Senado at mananalo sa Kongreso, para nyo nang nilaglag si VP Sara. Parang iniwan natin ang mga Duterte. Sana po, let's go straight. Yung mga talagang hindi iniwan si PRRD. Lalong-lalo na itong si Pastor Kibuloy, Bato de la Rosa at Bongo. At marami pa rin namang iba. Si Marcoleta, Jimmy Bondoc. Yan yung mga talagang solid kahit magkabaliktaran, hindi iiwanan ang mga Duterte. At iba pa, gaya nila Atty. Vic, na talaga namang nandiyan yan sa tabi yan ng mga Duterte. So, sana pumasok po sa dibdib natin at utak natin na very crucial po ang 2025 election. Wag na po nating biruin. Kung tayo ay convinced na susuporta sa mga senador ng mga kaalyado ni Duterte, hindi po enough yun. Sana po ikampanya rin natin sa ating mga kamag-anak, kaibigan, dahil wala talaga silang makinarya. Ang pera po ngayon nasa incumbent. Ang pera ngayon nandoon sa kabilang baryo, nasa kabilang distrito. Nandoon po sa grupo ni Martin at ni Bongbong. So, wag po natin iwanan ng Duterte dahil pag nagsipagtalo itong mga ating, tapos na si VP Sara. Lalong-lalo na po sa Kongreso. So, sana ay patuloy. But this is good news. Kung ngayon ang election, number 3 na si Pastor Kibuloy. At kung tungkol sa korupsyon, ang usapan, number 1 na po si Pastor Kibuloy na makakasolve nitong problema natin sa korupsyon. Ako naniniwala doon ng buong puso ko dahil nakita ko si Pastor Kibuloy puro tulong. Hindi corrupt. Kita naman ng members nila yan eh. Kita ng members nila. Lahat ng pera ay may napupuntahan. May naipupundar. At hindi manggagamit si Pastor Kibuloy. Hindi nga yan tumakbo noong panahon ni PRRD. Hindi nga kumuha ng posisyon eh. Ngayon lang, dahil nakikita niya, kailangan na talaga ng taong bayan ang numero para may tatayo para sa taong bayan at sa mga Duterte. So, congratulations, Pastor Kibuloy. Sana po ilagay nyo po sa comment section nyo dyan, Pastor Kibuloy. We will support you, number 1, sa listahan namin. At ipapakita natin, dahil piniprint naman po yan ng SMNI, pag dumadalaw sila, pinapakita. So, pakita natin ang support natin kay Pastor Kibuloy. Maraming salamat po. Huwag po kakalimutan. Subscribe po kayo. Hit nyo yung subscribe button, Coach Oli News PH. Okay, maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po. The next performance will start momentarily.